Mahigpit ang hawak ni Ravina sa maliit na ultrasound printout. Ang ngiti sa kanyang labi ay lumalabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Sa loob ng 70 araw, may isang bagong buhay na nabuo sa kanyang sinapupunan. Isang maliit na kaluluwa na magpapabago sa lahat. Anak, balang araw, itong bahay na ito ang magiging tahanan mo. Bulong niya, hinahaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin sa blueprint ng isang magandang bahay. Dito tayo bubuo ng masarap na alaala. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang masterpiece. Isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ngunit ang pangarap na yon ay gumuho sa isang kisap mata. Isang matinis na tunog ng telepono ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Siya'y nanindigan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang tawag mula sa ospital. Sa kabilang linya, ang balita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Patay na ang kanyang ama. Walang pasubali. Walang paliwanag. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang mundo ay umiikot. Ang masarap na balitang dapat ay ihaharap niya sa ama ay unti-unting lumabo sa kanyang isip, napalitan ng pait at kawalan. Ang ama niya, ang kanyang sandigan, ang nag-iisang tao na tunay na umunawa sa kanya ay wala na. Hindi pa nga natatapos ang kanilang pighati sa pagkawala ng ama. Dumating ang mas malalim na dagok. Sa mismong araw ng lamay, habang nakatayo siya sa tabi ng ataol ng kanyang ama, pilit niyang pinipigilan ng luha. Nakita niya si Darren, ang kanyang ex-husband, na pumasok sa bahay. Kasama niya si Elora, ang babaeng sumira sa kanilang pamilya, nakangiti ng may paghamak. Wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito, Ravina. Malamig na sabi ni Darren, ang kanyang boses ay parang yelo. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Bumuntong hininga si Ravina, hindi makapaniwala sa naririnig. Darren, ano ba ang sinasabi mo? Ito ang bahay ng aking ama. Ngumisi si Elora, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang kanyang ama? Siya na lang ba ang iniisip mo? Hindi mo ba naisip na baka pinaplano na ang lahat para sa amin ni Darren? Nagingingit-ngit ang damdamin ni Ravina. Elora, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba sapat na ang lahat ng sakit na dinulot ninyo sa akin? Ngunit bago pa man siya makasagot, inilabas ni Darren ang isang saksak ng mga papeles. Heto, Anya. Mga papeles ng lupa at bahay. Hindi ka na ang may-ari. Akin na ang lahat. At tungkol sa batang iyan, sa iyong sinapupunan? Hinawakan niya ang tiyan ni Ravina, marahas na hinila. Hindi ko yan, anak. Huwag mong ipilit sa akin ang responsibilidad na hindi ko pananagutan. Bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil sa isang iglap. Ang mga salita ni Darren ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang sarili niyang dugo. Paano niya kayang gawin ito? Napayuko si Ravina. Ang pagkabigla ay humalo sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay unti-unting umakyat sa mukha ni Elora na nakangisi pa rin. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Umalis ka na, Ravina. Utos ni Darren. Itinulak siya palabas ng pinto. Hindi ka na nabibilang dito. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikisimpatya sa kanyang pighati. Habang naglalakad siya sa gitna ng unos, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan. Ang pagkahilo. Narinig niya ang tawanan ni Darren at Elora mula sa loob ng bahay. Ang kanyang paningin ay lumabo. Bigla, naramdaman niya ang pagbagsak. Ang mundo ay naging itim. Tanging ang lamig ng ulan at ang hapdi ng kanyang puso ang kanyang nadama. Isang malakas na bisig ang sumalo sa kanya bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang lupa. Naramdaman niya ang init ng kamay na humawak sa kanyang braso, ang boses na pamilyar at puno ng pag-aalala. Si Gavin. Hindi niya na alam kung gaano katagal siyang nawala ng malay. Ang tanging alam niya
ay ang lamig at ang pait ng pagtataksil. Sa kanyang pagbagsak, isang maliit na pilak na susi ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang ama. Naglaho sa dilim at ulan, hindi napansin ni Numan. Dahan-dahan idinilat ni Ravina ang kanyang mga mata. Unang sumalubong sa kanya ang puting kisame, sunod ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Wala na ang malakas na ulan. Wala na ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang pisngi. Naroon siya sa isang pamilyar na silid, simpleng-simple ngunit malinis at maayos. Ang kwarto ni Gavin. Naramdaman niya ang matinding hiya. Nasa kalagitnaan siya ng gulo, isang pagiging walang-wala. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Ang kanyang tiyan ay bahagyang kumirot at naaalala niya ang sinabi ni Darren. Isang malamig na kurot ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang anak. Siya ang kanyang dahilan upang lumaban. Kumatok si Gavin sa pinto. Dahan-dahan itong binuksan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Gising ka na, Ravina. Kumain ka muna. May hinanda akong lugaw para sa'yo. Umupo si Ravina. Pilit na ngumiti. Gavin, salamat. Pero, nahihiya ako. Bakit mo pa ako tinutulungan? Umiling si Gavin. Inilapag ang tray sa bedside table. Ravina, kaibigan mo ako. At alam mo, parang kapatid na rin ang turing sa akin ng papa mo. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong masakit ang nangyari, pero kailangan mong magpakatatag. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Naramdaman ni Ravina ang init sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na merong palang ganitong kabutihan sa mundo, lalo na matapos ang lahat ng pait na dinanas niya. Pero, paano? Paano ko sisimulan muli ang lahat? Dahan-dahan, sagot ni Gavin. Inabot ang kamay niya at bahagyang pinisil. Hindi mo kailangang gawin lahat ng mag-isa. Nandito ako. At ang papa mo, ipinagmamalaki ka niya, Ravina, kahit anong mangyari. Napaalala si Ravina sa kanyang ama. Ang kanyang ama na laging naniniwala sa kanya, laging nagbibigay ng lakas ng loob. Ngayon, wala na siya. Naalala mo ba, Ravina? Patuloy ni Gavin. Nung mga bata pa tayo, lagi tayong nagtatago sa ilalim ng mesa sa dining area ng papa mo. Lagi tayong gumuguhit doon ng mga disenyo ng bahay. Kahit hindi pa natin naiintindihan ng architect, gusto ng papa mo ang mga guhit mo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ravina. Ang mga alaala ay parang sinag ng araw na tumatagos sa madilim na ulap. Si Gavin, ang kanyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang laging nandyan. Pero ngayon, higit pa sa kaibigan ang turing niya. Isa itong angkla sa gitna ng unos. Pinilit niyang kumain ng lugaw. Unti-unting naramdaman ang pagbalik ng lakas. Habang kumakain, napansin niya ang isang lumang litrato sa mesa ni Gavin. Litrato nilang tatlo. Siya, si Gavin, at ang kanyang ama. Nakangiti. Ang litratong yun ay tila nagpapatunay na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang tahimik na nag-iisa si Ravina, sinilip niya si Gavin sa sala. Nakita niya itong abala sa pag-aayos ng isang sirang upuan. Ang mga kamay nito ay maingat at matiyaga. Unti-unting binabalik sa dati ang lumang kagamitan. Isang simpleng gawain, ngunit nagpapakita ng isang karakter. Ang pasensya, ang pagmamalasakit, ang pagnanais na ayusin ang mga nasira. Kinagabihan, naglakas loob si Ravina na lapitan si Gavin. Gavin, kailangan kong bumalik sa trabaho. Kailangan kong bumangon para sa anak ko. Lumapit si Gavin, hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam ko, nandito ako para tulungan ka. May mga kaibigan ako sa industriya na naghahanap ng mahuhusay na arkitekto para sa maliliit na proyekto. Gusto mo bang subukan? Nag-aalangan si Ravina. Ngunit ang pagtingin sa mga mata ni Gavin ay nagbigay sa kanya ng lakas. Oo, susubukan ko.
Habang nakaupo siya sa harap ng mesa na puno ng mga lumang blueprint, ang isip niya ay lumipad pabalik sa ama. Hindi ka bibitaw, Ravina. Lumaban ka. Ang mga salitang ito ay tila narinig niya mula sa hangin. Sa paghagod niya sa lumang mesa, nakapa niya ang isang maliit na bagay na matigas. Kinuha niya ito. Isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Ang susi na nahulog mula sa bulsa ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ang binubuksan nito, ngunit naramdaman niya ang isang kurot ng pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting nakabangon si Ravina. Abala siya sa mga maliliit na proyekto sa arkitektura. Mga disenyo ng bahay na nagbibigay sa kanya ng kaunting kita para sa sarili at sa lumalaking sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa bawat linya na iginuguhit niya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama, ang inspirasyong ipinamana nito sa kanya. Isang hapon, habang nag-e-edit siya ng mga luma niyang disenyo, napansin niya ang isang kahon ng mga lumang file na nakalagay sa sulok ng silid. Ito ang mga naiwan ng kanyang ama, mga dokumento at blueprint mula sa iba't ibang proyekto. Inilabas niya ang ilan sa mga ito, umaasang makakita ng inspirasyon. Ganda ng drawing mo. Bati ni Gavin, inilapag ang isang tasa ng kape sa mesa. Bakit hindi mo tingnan ang mga luma mong gawa? Sigurado akong may makikita kang bago doon. Ngumiti si Ravina. Salamat, Gavin. Hindi ko pa kasi naiisip na balikan ang mga iyon. Pero sige, susubukan ko. Habang sinusuri ni Ravina ang mga lumang dokumento, may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakasulat dito ang pangalan ng isang malaking construction project na pinangasiwaan ni Darren noon. Ito ang proyekto kung saan nagsimulang magbago si Darren, naging ambisyoso, at unti-unting lumayo sa kanya. Sa loob ng folder, may mga blueprint at kontrata na may mga numero at petsa. Habang tinitingnan niya ang mga ito, may napansin siyang kakaiba. May ilang pagbabago sa disenyo na hindi niya matandaan. Bukod pa rito, may mga bayarin na tila sobra sa karaniwan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Parang may mali. Parang may hindi tugma. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama ilang linggo bago ito pumanaw. Ravina, mag-ingat ka kay Darren. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Noon, inakala niyang tungkol ito sa relasyon nila. Ngayon, iba ang naisip niya. Kinapa niya ang susi sa kanyang bulsa, ang lumang pilak na susi. Naglakad siya patungo sa lumang aparador ng kanyang ama, doon kung saan nakita niya ang isang maliit na kahon na tila matagal nang hindi nabubuksan. Sumubok siya. Tamang-tama ang susi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang isang lumang journal na nakabalot sa tela at ilang sketchpad. Ang journal ay may amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Binuksan niya ang journal. Ang bawat pahina ay may sulat kamay ng kanyang ama. Sa unang pahina, nakasulat ang petsa at ang mga salitang, pagtataksil at kasakiman, ang sakit na idinulot ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa at unti-unting bumalik ang lahat ng alaalang sinubukan niyang kalimutan. Ang ama niya ay nagsusulat tungkol sa isang malaking proyekto kung saan nilinlang siya ng kanyang business partner. Sa mga sumunod na pahina, binanggit ang pangalan ni Darren at ang mga kakaibang galaw nito sa mga proyekto ng kumpanya. May mga petsa, mga pangalan ng kumpanya, at mga pahiwatig tungkol sa huwad na mga dokumento. Napatigil siya sa isang pahina. Nakasulat doon, Hannah Homes, dito magsisimulang muli ang mga pangarap. Kasama nito ang isang sketch ng isang komunidad ng mga bahay na may maaliwalas na hardin, isang proyekto na hindi niya kailanman nakita o narinig. Napaigtad si Ravina nang marinig ang pagbukas ng pinto. Si Gavin. Ravina, may problema ba? Tanong nito. Nakita ang mga nakakalat na papeles at ang journal sa kanyang kamay. Ang pagkabahala ay nakikita sa kanyang mukha.
Pinilit ni Ravina na ngumiti, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gavin, may nakita ako. Ito ay tungkol sa papa ko at kay Darren. Ipinakita niya ang journal, lalo na ang mga pahina tungkol sa mga proyekto ni Darren at ang mga hinala ng kanyang ama. Kinuha ni Gavin ang journal, binasa ang mga nakasulat. Ang kanyang mukha ay unti-unting dumilim. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng galit. Hindi ito tama, Ravina. Hindi magagawa ng papa mo ang isang malaking proyekto nang walang anumang plano. At ang mga sinasabi mo tungkol sa mga dokumento ni Darren, kailangan nating itong imbestigahan. Sa huling pahina ng journal may nakita si Ravina na nakasabit na isang lumang business card. Nakasulat doon ang Attorney D. Reyes Legal Counsel at isang address sa Makati. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa kanila, tila isang babala. Kinabukasan, maaga pa ay naghanda na si Ravina at Gavin. Ang tensyon sa kanilang pagitan ay nararamdaman, isang halo ng takot at pag-asa. Ang business card ng abogado ang kanilang tangi hawak na alas. Ito ang sandali ng katotohanan. Handa ka ba, Ravina? Tanong ni Gavin. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Ravina. Mahigpit na hinawakan ang kanyang tiyan. Para sa papa ko. Para sa anak ko. Ang opisina ni Attorney D. Reyes ay simple lang. Ngunit ang kapaligiran ay tila may bigat. Pagpasok nila, naroon na si Attorney Reyes, isang matanda at iginagalang na abogado, na tila may pag-aalala sa kanyang mga mata. Siya ay naghihintay. Ravina, Gavin, bati ng abogado. Tumayo at inabot ang kanilang mga kamay. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Ravina. Matagal nang may kutob ang papa mo tungkol sa mga pinaplano ni Darren. Naramdaman ni Ravina ang pagkabigla, kaya pala ang mga pahiwatig ng kanyang ama. Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Umupo si Attorney Reyes. Ang papa mo, siya ay dating naloko sa isang malaking proyekto. Ito ang dahilan kung bakit siya naging maingat at mas mapagmasid. Nalaman niya na niloloko siya ni Darren sa mga pondo ng kumpanya at may pinaplano itong mas malaki. Ikinuwento ng abogado ang nakaraan ng kanyang ama. Ang sakit ng pagtataksil na dinanas nito sa kamay ng isang dating kasosyo. Dahil sa karanasang yon, naging matalino at mapagmatsyag ang kanyang ama. Nalaman niya ang mga galaw ni Darren at ang pagnanais nitong kontrolin ang lahat. Dahil dito, patuloy ni Attorney Reyes, lihim na naghanda ang papa mo ng isang bagong huling habilin o last will and testament. Sa dokumentong ito, walang makukuha si Darren. Ikaw, Ravina, at ang magiging apo niya ang tanging tagapagmana. Isang malaking bato ang tila bumagsak sa balikat ni Ravina. Ang galit ay muling sumiklab sa kanya. Buong akala niya, wala na siyang karapatan. Bukod pa rito, sabi ng abogado, inilabas ang isang selyadong sobre at isang USB drive mula sa vault. Iniwan din ng papa mo ang mga ebidensya laban kay Darren. Mga pekeng dokumento, financial records na nagpapakita ng paglilihis ng pondo at may kinalaman din sa proyekto niyang Hana Homes. Kinuha ni Ravina ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, naroon ang isang sulat mula sa kanyang ama. Mahal kong Ravina, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako makakasama mo. Patawarin mo ako, anak. Marami akong pagkukulang, ngunit nais kong malaman mo na lagi kitang mahal at ang magiging anak mo, kailangan mong maging matatag, anak. Huwag kang susuko. Labanan mo ang mga taong gumawa sa akin nito at ituloy mo ang pangarap kong Hana Homes. Ito ang aking di natapos na di na naising di na planong pagsisisi sa isang matandang kasalanan at magsisilbing bagong simula para sa marami. Manalig ka, anak. Hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Ravina ang pagluha ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pighati, kundi ng pag-asa
at matinding galit kay Darren. Ang ama niya ay hindi lamang nagmamalasakit sa kanya, kundi nag-iwan ng isang pamana para sa kanya at sa kanyang anak. Ang Hannah Holmes, sabi ni Gavin, tumayo sa tabi ni Ravina. Anong ibig sabihin nito, attorney? Ito ay isang proyekto na matagal nang pinaplano ng papa mo, paliwanag ni Atty. Reyes. Isang community project para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso at nawala ng tirahan. Nais niyang gamitin ang kanyang kayamanan para sa isang makabuluhang layunin at para ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na misyon ng pagtulong sa kapwa. Lumabas si Ravina at Gavin sa opisina ng abogado, dala ang mga bagong ebidensya at ang di inaasahang balita. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan, napalitan ng isang matinding determinasyon. Mayroon na siyang dahilan upang lumaban at mayroon siyang kaibigan na handang sumuporta. Habang nakaupo sila sa kotse ni Gavin, binuksan ni Ravina ang selyadong kahon ng mga dokumento. Sa loob, bukod sa mga blueprint ng Hannah Holmes, ay may nakita siyang ilang litrato. Malabo, ngunit kitang-kita ang mukha ni Darren at Elora. Nakikipagkita sila sa isang grupo ng mga lalaki sa isang madilim na lugar. Ang kanilang mga mukha ay tila may pinaplano sa mansyon ng kanyang ama, na ngayoy kanyang minana sa pamamagitan ng panlilinlang. Naglalakad si Darren ng may iritasyon. Ang bawat salita ni Atty. Reyes na narinig niya mula sa kanyang espiya ay parang tusok sa kanyang sistema. Si Ravina ay nakikipagkita sa abogado. Alam na nito ang tungkol sa huling habilin ng kanyang ama? Hindi ito pupwede. Sigaw ni Darren, hinagis ang baso ng whiskey sa marmol na sahig. Nagkalat ang bubog sa buong silid. Hindi ko hahayaan na agawin niya ang akin. Mabilis na pumasok si Elora, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Darren, ano ba ang nangyayari? Ang ingay mo. Ang bruhang yon, galit na sabi ni Darren. Dinuro si Elora. Si Ravina, may abogado siya. May alam na sila tungkol sa mga dokumento. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat ng ito. Ito ang pinaghirapan ko. Si Elora, na sa simula pa lang ay kasabwat ni Darren sa kanyang mga plano, ay biglang kinabahan. Kung malalaman ang lahat, mapapahamak din siya. Anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan yon. Kailangan mong gumawa ng paraan, Elora. Utos ni Darren, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lalapitan mo siya. Magkunwari kang nagsisisi, kailangan mong alamin kung ano ang nasa kanila. At kung kailangan, sirain mo ang ebidensya. Nanginginig si Elora, ngunit ang takot sa galit ni Darren ay mas matindi. Tumango siya. Sige, gagawin ko. Nang gabing iyon, tinawagan ni Elora si Ravina. Ang kanyang boses ay malungkot at tila nagsisisi. Ravina, ako ito, si Elora. Gusto ko sanang mag-sorry sa lahat. Gusto kong makipagkita sa iyo. May kailangan akong sabihin. Gusto kong tulungan ka. Nag-aalangan si Ravina, ngunit pinayuhan siya ni Gavin na tanggapin ang alok ni Elora. Baka may impormasyon siyang ibibigay, pero mag-ingat ka. Huwag kang magtitiwala ng lubos. Kinabukasan, habang abala si Ravina sa pagpapalit ng damit sa banyo, sinamantala ni Elora ang pagkakataon. Walang hiya siyang pumasok sa apartment ni Gavin, kung saan pansamantalang naninirahan si Ravina. Naghahanap siya ng mga dokumento, ng USB drive, ng anumang ebidensya na makakasira kay Darren. Nagmamadali siyang naghalughog sa mga papeles ni Ravina. Binuksan ang drawer ng mesa at inilipat ang mga gamit sa aparador. Ngunit wala siyang nakita. Ang lahat ay nakatago ng maigi. Sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang isang kahon ng mga lumang litrato sa ilalim ng kama. Inilabas niya ito, hinanap ang anumang bakas. Wala pa rin. Walang nakita si Elora. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nalaglag mula sa kanyang pulso ang isang mamahaling relo, ang regalong bigay ni Darren.
Hindi niya ito napansin sa kanyang pagmamadali. Samantala, nasa kanyang pribadong opisina si Darren. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isang encrypted call ang naghihintay. "Kumusta?" tanong niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagbabanta. "May mga problema. Kailangan nating ayusin ito. Kailangang linisin ang lahat ng bakas, magsimula kay Ravina." Ang kausap niya sa kabilang linya ay may malalim na boses. "Masusunod, sir. Walang magiging problema. Magiging tahimik ang lahat." Napakasama ng ngiti ni Darren. "Magaling. Walang makakapigil sa akin." Nang gabing iyon, pagbalik ni Ravina sa apartment, napansin niya ang isang kumikinang na bagay sa ilalim ng upuan. Yumuko siya para tingnan. Isang relo. Mamahalin. At pamilyar. Ito ang relo ni Elora. Nagkatinginan sila ni Gavin. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Si Elora ay hindi nagsisisi. Siya ay isang ahas na nagkukubli, handang saktan siya sa anumang pagkakataon. Ang pagtuklas sa relo ni Elora ang nagpatunay sa hinala ni Ravina. Si Elora ay hindi nag-iisang ahas, kundi isa lamang tool ni Darren. Nagkaroon ng bagong apoy sa puso ni Ravina, hindi na lang para sa katarungan ng kanyang ama, kundi para na rin sa kanyang sarili at sa kanyang anak. "Gavin, kailangan nating buksan ang USB na ito. Ito na lang ang pag-asa natin," sabi ni Ravina. Hawak ang USB drive na ibinigay ni Attorney Reyes. Umupo si Gavin sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Sinubukan ko na, Ravina. Encrypted. Hindi ko mabuksan. Siguro may code. Isang bagay na alam lang ng papa ko," sabi ni Ravina. Pilit inaalala ang mga bagay na madalas sabihin ng kanyang ama. Ano nga ba ang madalas niyang sabihin na parang code, pero biro lang? Nag-isip si Gavin. Naaalala ko. Lagi niyang sinasabi na, ang pinakamataas na tore ay nasa puso mo. Ano kaya iyon? Umiling si Ravina. Parang hindi. Mayroon pa bang iba? Nagpatuloy sila sa pag-iisip. Sinubukang balikan ang lahat ng alaala na may kaugnayan sa kanyang ama. Bigla, naalala ni Gavin. Oo, ang numero ng pangarap, isang bagong simula. Sabi niya, iyon daw ang kanyang lucky number. "Subukan mo," sigaw ni Ravina. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Inilagay ni Gavin ang code. Naghintay sila. Ilang segundo ng katahimikan na tila naghihintay sa kanilang hantungan. Pagkatapos, isang bintana ang lumabas sa screen. "Access granted." Nagulat silang dalawa. At doon, sa loob ng USB, ay may isang audio file. Huling mensahe. Pinindot ni Gavin ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ng ama ni Ravina. Mahina, may bahid ng pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Kung naririnig mo ito, anak ko, ibig sabihin ay hindi na ako narito. Patawarin mo ako. Nalinlang ako. Naniwala ako sa isang taong hindi ko dapat pinagkatiwalaan, si Darren. Siya ay hindi lang nagnanais ng pera, kundi siya ay bahagi ng isang malaking grupo ng mga manloloko." Naramdaman ni Ravina ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay pinatay. Hindi lang aksidente. Isang gabi, patuloy ng boses ng kanyang ama, kinausap ko siya sa construction site. Tinanong ko siya tungkol sa mga pekeng dokumento. Nagalit siya. Nag-away kami. At itinulak niya ako. Napasigaw si Ravina, ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ama ay pinatay ni Darren. Umagos ang kanyang luha. Hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak ng buong puso. Gavin, na katulad niya ay nabigla sa narinig, ay niyakap siya ng mahigpit. Nakita ko ang isang pulang pintura sa railing. Nandoon iyon.
ang bakas ng kanyang krimen. Sa construction site, doon kung saan nagsimula ang lahat ng plano niya. Ang boses ng kanyang ama ay nagpatuloy, nagbigay ng mga detalye tungkol sa operasyon ni Darren, ang mga kasabwat nito, at ang pagnanais nitong kontrolin ang lahat ng ari-arian. Nang matapos ang audio file, ang silid ay binalot ng katahimikan. Ang pighati ay napalitan ng isang matinding galit. Ang anak niya, ang kanyang ama. Hindi niya hahayaan na makaligtas si Darren. Pinunasan ni Ravina ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gavin, kailangan nating pumunta sa construction site na yon. Kailangan nating hanapin ang pulang pintura. Ito ang ebidensya. Pero Ravina, delikado, pag-aalala ni Gavin. Kailangan kong gawin ito, Gavin. Hindi ko ito pwedeng hayaan. Para sa papa ko, para sa anak ko. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Sasama ako, sabi ni Gavin. Ngunit umiling si Ravina. Hindi, Gavin. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Ito ang laban ko. Pero mangyaring tawagan mo ang pulis kung hindi ako babalik sa loob ng 2 oras. At huwag kang mag-aalala. Magiging maingat ako. Sa kabila ng pag-aalala, alam ni Gavin na walang makakapigil kay Ravina. Tumango siya. Habang paalis si Ravina, may kakaibang pakiramdam si Gavin. Isang masamang kutob. Madilim na ang paligid nang dumating si Ravina sa luma at abandonadong construction site. Ang lugar ay tahimik, tanging ang tunog ng hangin ang maririnig. Ang bawat hakbang niya ay tila bumubuo ng echo sa kanyang puso. Ito ang lugar kung saan natapos ang buhay ng kanyang ama at kung saan magsisimula ang kanyang paghihiganti. Pinilit niyang balikan ang mga salita ng kanyang ama sa audio file. Pulang pintura sa railing. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang flashlight ay sinisipat ang bawat sulok. Ang lamig ng hangin ay tila yelo na dumampi sa kanyang balat. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay naghahatid ng lungkot. Sa isang sulok ng 3 palapag, nakita niya ito. Isang lumang railing at doon, isang bahagyang mantsa ng kulay pulang pintura. Malabo na, halos hindi na makikita, ngunit naroon. Ang bakas ng krimen. Nandoon pa rin ang ebidensya. Lumuhod si Ravina. Hinawakan ng mantsa. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang pighati na sumira sa kanya. Nariyan siya, ang ama niya, nakikipag-away kay Darren. At sa huli, itinulak siya. Ang kanyang ama, na laging nagmamahal sa kanya, ay nawala sa isang malupit na paraan. Umagos ang kanyang luha, pinayagan niya ang kanyang sarili na ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman. Papa, bulong niya, nandito ako. Makakamit natin ang katarungan. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig siyang kaluskos mula sa likuran. Nagulat si Ravina. Mabilis siyang tumayo, pinatay ang flashlight. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. May tao. Sa kabilang banda, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Ravina, may isang lalaking nagtatago sa likod ng mga lumang kagamitan. Siya ay isa sa mga tauhan ni Darren na inutusan upang bantayan ang bawat galaw ni Ravina. Ikinasa niya ang kanyang telepono at mabilis na tumawag kay Darren. Sir, narito siya sa site. Nakita niya ang bakas. Bulong niya sa telepono. Sa kabilang linya, si Darren ay ngumisi. Magaling. Huwag mong hahayaan na makalabas siya dyan ng buhay. Naramdaman ni Ravina ang takot. May bumaba sa hagdan, naririnig niya ang mga yapak. Dali-dali siyang tumakbo, nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Isang malaking truck na nakaparada sa labas ng construction site ang biglang umandar. Lumiko ito ng mabilis, patungo sa kanyang kinaroroonan. Napasigaw si Ravina. Tumakbo.
Sa isang iglap, dumaan ang truck sa kanyang harapan. Halos masagasaan siya. Nasalampak si Ravina sa lupa, nanginginig. Hindi ito aksidente. Ito ay isang tangka na patayin siya. Kinikilabutan siya. May nagtatago sa kanya. Pilit siyang tumayo. Hinanap ang kanyang telepono. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nalaglag ito. Nagkalat ang mga butil ng basag na salamin sa lupa. Wala na siyang koneksyon. Wala na siyang paraan para humingi ng tulong. Narinig niya ang mga yapak na papalapit. Hindi isa, kundi dalawa. O marahil ay tatlo. Ang boses ni Darren ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ko yan, anak. Huwag mong ipilit sa akin ang responsibilidad na hindi ko pananagutan. Siya ay natatakot, ngunit ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon para sa kanyang anak, para sa kanyang ama. Hindi siya susuko. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, naghahanap ng lugar na matatataguan. Ngunit ang construction site ay tila isang maze. Sa bawat sulok, may panganib. Narating niya ang isang madilim na bahagi ng site kung saan ang mga ilaw ay patay. Isang dead end. Narinig niya ang mga boses na papalapit. Nasaan ka, Ravina? Hindi ka makakatakas. Nanginginig siya. Tumingin sa paligid. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid niya. Nagpapalaki sa kanyang takot. Naramdaman niya ang pagkabalisa, ang pakiramdam na siya ay nag-iisa sa mundo. Isang matinding yabag ang narinig niya, malapit na. Ang kanyang huling sandali ay tila papalapit. Nagkubli si Ravina sa likod ng malaking sako ng semento, pinipigilan ang hininga. Narinig niya ang mga yapak na papalapit. Ang boses ni Darren, malamig at puno ng pagbabanta, ay umalingaw-ngaw sa dilim. Alam kong nandyan ka, Ravina. Lumabas ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Niyakap ni Ravina ang kanyang tiyan, nagdarasal. Para sa kanyang anak. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Biglang, may liwanag na tumama sa kanya. Nakita na siya. Lumabas si Darren mula sa dilim, kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang labi ay nakangisi ng mapait. Ayan ka pala, Ravina, sabi ni Darren lumapit sa kanya. Talagang matigas ang ulo mo. Hindi ka talaga sumusunod. Huwag kang lumapit sa akin, Darren. Sigaw ni Ravina, pilit na nagpakatatag. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang pumatay sa papa ko at hindi mo ako maluloko. Humingi ng malakas si Darren, parang isang demonyo. Hahaha, at paano mo naman nalaman yon? Ang isang bobo na tulad mo? Wala kang laban sa akin, Ravina. At ang bata sa tiyan mo? Hindi ko yan, anak. At hindi ko hahayaan na maging sagabal yan sa aking mga plano. Sinunggaban ni Darren ang kanyang braso. Pinilit siyang hilahin patungo sa gilid ng gusali kung saan matatanaw ang malalim na hukay sa ilalim. Dito nagtapos ang papa mo at dito ka rin magtatapos. Pilit na lumalaban si Ravina, ngunit mas malakas si Darren. Naramdaman niya ang matinding takot. Ito na ba ang katapusan? Ngunit bago pa man siya maitulak ni Darren, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Darren. Napakalas ito. Bumagsak si Darren sa semento. Huwag mong hahawakan si Ravina. Sigaw ni Gavin. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Dumating siya, parang isang anghel na nagligtas. Nagulat si Ravina. Gavin, paano siya nakarating dito? Mabilis na tumayo si Darren, galit na galit. Gavin, anong ginagawa mo dito? Kayong mga walang kwenta. Tapusin niyo siya. Di utos niya sa kanyang mga tauhan. Nagsimula ang isang labanan. Gavin, bagamat hindi kasing laki ni Darren at ng kanyang mga tauhan, ay lumaban ng buong tapang. Pinoprotektahan niya si Ravina habang pilit na nakikipagpalitan ng suntok sa mga kalaban. Samantala, matindi ang pag-aalala ni Gavin kanina sa apartment. Ang masamang kutob niya. Ang huling pahayag ni Ravina na pupunta siya sa construction site. Ang kanyang desisyon ay agad niyang ginawa. Tumawag siya sa pulis,
Nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa construction site at sa hinala niyang peligro. Agad siyang sumunod kay Ravina at ngayon ay narito siya, nakikipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Ravina ang mga sirena ng pulis. Malapit na. May pag-asa pa. Pulis! Sigaw ni Gavin habang pilit na iniiwasan ang suntok ng isa sa mga tauhan. Kinabahan si Darren. Takbo! Umalis tayo dito! Ngunit huli na ang lahat. Dumating ang mga pulis. Pinusasan ang mga tauhan ni Darren. Nakita ng isang pulis si Darren na pilit na tumatakas. Mabilis nila itong hinabol. Hindi kayo makakakuha ng anuman sa akin. Sigaw ni Darren, pilit na lumalaban sa mga pulis. Ngunit sa huli, siya ay kinontrol at pinusasan. Habang hinihila siya palabas, tumingin si Darren kay Ravina. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagbabanta. Hindi pa tapos ito, Ravina. Hindi pa. Ngunit ang galit sa mga mata ni Ravina ay mas matindi. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Biglang may dumating na sasakyan ng pulis. Bumababa doon si Elora kasama ang dalawang pulis. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Gusto kong magbigay ng pahayag, sabi ni Elora sa mga pulis, tumingin kay Ravina. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Darren, ang lahat ng pandaraya niya, ang tungkol sa pagkamatay ng papa mo, Ravina, at ang iba pa niyang mga krimen. Tutulungan ko kayo sa kondisyon na babawasan ang aking kaso. Nagulat si Ravina at Gavin, ang pagtataksil sa sarili nilang kampo. Ang mga ahas ay naglalabasan na. Lumapit si Gavin kay Ravina, niyakap niya ito ng mahigpit. Nararamdaman niya ang pagod, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang kaluwagan. Ligtas ka na, Ravina. Ligtas na kayo ng anak mo. Niyakap ni Ravina si Gavin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ngunit ngayon, ito ay luha ng ginhawa. Ang kabi-kabilaang dagok ay tila naglaho sa pagdating ng kanyang tagapagligtas. Ang kanilang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamadilim na bahagi ay nalampasan na. Lumipas ang mga buwan. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto kay Darren at ang pagsisiwalat ni Elora sa kanyang mga krimen ay kumalat sa buong bansa. Sa tulong ng testimonya ni Elora at ng mga ebidensyang nakalap ni Ravina at Gavin, nahaharap si Darren sa matinding parusa. Si Elora naman ay nakakuha ng mas magaan na sentensya kapalit ng kanyang pagtutulungan. Ang katarungan para sa ama ni Ravina ay unti-unting nakamit. Ngunit para kay Ravina, ang pagkamit ng katarungan ay simula pa lang ng paggaling. Ang sakit ng pagkawala at pagtataksil ay nanatili. Ngunit ang pag-asa ay mas nangingibabaw. At ang pag-asa na yon ay may pangalan, Hannah Holmes. Isang araw, habang nakatayo si Ravina at Gavin sa gitna ng bakanting lote, hawak ang mga blueprint ng Hannah Holmes. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ito ang magiging simula ng lahat, Gavin, sabi ni Ravina. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang pangarap ng papa ko, ang pangarap ko para sa anak ko. Pinisil ni Gavin ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, Ravina. Sasamahan kita sa lahat ng ito. Mula noon, naging abala si Ravina sa pagpapatupad ng Hannah Holmes Project. Sa bawat guhit, sa bawat plano, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Hindi na lang ito isang proyekto sa arkitektura, kundi isang paraan upang pagalingin ang kanyang puso at bigyan ng kahulugan ang buhay ng kanyang ama. Si Gavin ang naging kanang kamay niya. Kasama niya sa pagpupulong sa mga engineers at contractors, sa pagpili ng mga materyales, at maging sa paglilinis ng construction site. Nakita niya ang dedikasyon at pagmamahal sa mga mata ni Gavin. Hindi na lang ito pagiging kaibigan, kundi mas malalim pa. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa site, napansin ni Ravina ang pagpapawis ni Gavin.
Kailangan mo na atang magpahinga, Gavin. Sabi niya, inabot ang panyo. Ngumiti si Gavin. Hindi, Ravina. Masaya ako na makasama ka dito. At masaya ako na nakikita kitang masaya muli. Naramdaman ni Ravina ang init sa kanyang puso. Ang pagiging matatag ni Gavin, ang kanyang walang sawang suporta, ang kanyang pagmamahal na hindi niya inakala. Salamat, Gavin, bulong niya. Salamat sa lahat. Habang papalaki ang kanyang tiyan, papalaki rin ang Hana Homes. Naging simbolo ito ng pag-asa, isang lugar kung saan ang mga taong nawalan ng lahat ay makakahanap ng bagong simula. Isang gabi, habang tinatapos ni Ravina ang huling blueprint, naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang anak. Isang malakas na sipa. Ngumiti siya. Hinaplos ang kanyang tiyan. Malapit ka nang lumabas, anak ko, at may magandang bahay na naghihintay sa iyo. Ang bahay na ito ay gawa sa pagmamahal at pag-asa. Tumingin siya kay Gavin, na tahimik na nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Alam niya na sa piling ni Gavin at ng kanyang anak ay mayroong magandang kinabukasan na naghihintay. Maraming buwan ang lumipas. Ang Hana Homes ay halos tapos na. Ang bawat bahay ay may sariling disenyo, ngunit lahat ay nagpapakita ng init at pag-asa. Malapit na rin si Ravina sa kanyang kabuwanan. Ang kanyang pangarap ay malapit nang matupad sa dalawang paraan. Isang umaga, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, naramdaman ni Ravina ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Eto na, oras na. Gavin! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba at tuwa. Mabilis na bumangon si Gavin. Ang pag-aalala ay nakikita sa kanyang muka. Anong nangyari, Ravina? Malapit na ba? Tumango si Ravina. Humihingal. Oo, dadalhin mo na ako sa ospital. Ang biyahe patungong ospital ay tila isang walang katapusang paghihintay. Hawak ni Gavin ang kanyang kamay ng mahigpit. Sinasamahan siya sa bawat paghihirap. Sa kanyang pagpipilit, naramdaman ni Ravina ang suporta at pagmamahal ni Gavin. Hindi lang siya kaibigan, kundi isang tunay na kasama sa buhay. Matapos ang maraming oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel. Babae, sabi ng nurse. Inilapag ang sanggol sa kanyang dibdib. Umagos ang luha ni Ravina, hindi ng sakit, kundi ng labis na kagalakan. Hawak niya ang kanyang anak, ang simula ng kanyang bagong buhay. Hana, bulong niya. Ang pangalan mo ay Hana, ang pangalan ng pag-asa. Si Gavin ang unang yumakap sa kanilang mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Welcome to the world, little Hana. Magiging maganda ang buhay mo. Ilang linggo matapos ipanganak si Hana, dumating ang araw ng pagbubukas ng Hana Homes, ang araw na matagal nilang hinintay. Ang construction site na puno ng pighati ay ngayoy puno ng pag-asa at pagmamahal. Maraming tao ang dumalo sa seremonya. Mga kaibigan, pamilya, mga benefactor, at maging ang mga magiging residente ng Hana Homes. Lahat ay nagtipon upang saksihan ang isang bagong simula. Tumayo si Ravina sa harap ng mikropono, hawak ang kanyang sanggol na si Hana. Sa tabi niya ay si Gavin na may ngiti sa labi. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, sabi ni Ravina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Marami akong pinagdaanan, pighati, sakit at pagtataksil. Ngunit sa lahat ng ito, natuto akong lumaban. Natuto akong manalig sa pag-asa. Ikinuwento niya ang kwento ng kanyang ama, ang di natapos na pangarap na Hana Homes. Ang papa ko, siya ang inspirasyon ko. Ang proyektong ito ay para sa kanya. Ito ay isang lugar kung saan ang mga taong nasaktan, naloko at nawalan ng tirahan ay makakahanap ng bagong simula. Tumingin siya kay Gavin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat.
At sa'yo, Gavin, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ikaw ang aking angkla sa gitna ng bagyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Matapos ang kanyang talumpati, inilabas niya ang isang malaking ribbon. Si Gavin, kasama niya, ay sabay nilang pinutol ito. Isang hiyawan ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nang matapos ang seremonya, naglakad-lakad si Ravina at Gavin sa paligid ng Hannah Homes, kasama si Baby Hannah na mahimbing na natutulog sa stroller. Ang bawat bahay ay tila may kwento. Ravina, sabi ni Gavin, huminto sa harap ng isang bahay. Matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo. Mahal kita, Ravina. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang babae. Gusto kong maging parte ng buhay mo at ng buhay ni Hannah. Napatigil si Ravina. Ang mga salitang ito ay ang pinakahihintay niya. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Tumingin siya sa mga mata ni Gavin. Nakita niya ang sinseridad at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Mahal din kita, Gavin, sabi niya, at niyakap niya ito. Sa loob ng yakap na yon, tila nawala ang lahat ng sakit at bighati. Tanging pagmamahal at pag-asa ang nananatili. Sa ilalim ng malalim na gabi, habang ang mga ilaw ng Hannah Homes ay nagniningning, nakita ni Ravina ang kanyang bagong simula. Hindi lang siya nakahanap ng katarungan para sa kanyang ama, kundi natagpuan din niya ang kanyang sarili. Matatag, buo, at karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Kasama si Gavin at ang kanilang anak na si Hannah, ang kanilang tahanan ay handa na para sa isang hinaharap na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang pangarap ng kanyang ama ay natupad, at ang kanilang pangarap ay nagsimula pa lang. At dito nagtatapos ang kwento ni Ravina at Gavin, isang paglalakbay tungo sa katarungan, paggaling, at tunay na pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsama sa aming bawat kabanata ng kwentong ito. Isang pribilehiyo at kagalakan ang isulat ang paglalakbay ni Ravina at Gavin. Bawat salita, bawat damdamin ng ating mga karakter, maging ng mga kontrabida, ay inukit ng may pagmamahal at pag-asa. May mga pagkakataong nadama ko rin ang sakit at bighati ni Ravina, ang determinasyon ni Gavin, at ang kislap ng pag-asa sa bawat pagsubok na kanilang hinarap. Naway ang kwentong ito ay naghatid hindi lamang ng kilig at drama, kundi pati na rin ng mga aral tungkol sa katatagan ng puso ng isang ina. Ang halaga ng tunay na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, at ang kapangyarihan ng katarungan. Sana ay naipadama nito na gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging may liwanag na naghihintay, laging may pag-asa para sa isang bagong simula, na ang pagmamahal sa huli ay siyang pinakamalakas na sandata laban sa anumang kasamaan. Ngayon, tapos na ang aming paglalakbay, ngunit ang inyong paglalakbay ay nagpapatuloy. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga natutunan, at ang inyong mga damdamin. Ibahagi ninyo ang inyong mga komento. At sama-sama nating ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pag-asa at pagmamahalan. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkikita.